Ano ang ibig sabihin ni Pablo sa Christ in us, the hope of glory? Ang glory ay nangangahulugan ng karangalan o papuri. Ang karangalan at papuri ay nararapat lamang sa Diyos, pero tayo ay mga makasalanan. Kaya, bakit tayo aasa na magkaroon ng glory? Diyos ba tayo? May iba na tumatanggi sa ideya ng glory, na hindi natin dapat sikaping makuha ang para lang sa Diyos. Pero kapag tinanong mo sila kung paano maliligtas ang tao, ipagmamalaki nila ang kanilang katapatan sa Diyos o ang kanilang pagtitiyaga hanggang wakas. Hindi ba't paghangad sa kaluwalhatian din iyon? Sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay hindi nagkakamit ng glory, tribulation, and anguish ang magpapahirap sa kanyang kaluluwa. Pero hindi aabot sa kaluwalhatian ang mga makasalanan dahil walang sino man ang matuwid. Kung susubukan nila, papuri mula sa tao lang ang makukuha nila, hindi ito aabot sa langit. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa glory ng Diyos. Kaya bakit sinasabi ng Diyos na dapat tayong magkamit ng kaluwalhatian? Unawain pa nating mabuti si Pablo. Alam mo ba na bago ang Acts, wala pang tao ang tumanggap ng hope of glory? Noong sinabi ni Jesus na si Lazaro ay napunta sa sinapupunan ni Abraham, hindi pa iyong glory kundi isang pansamantalang lugar ng kaginhawahan na tinatawag na paraiso. Pero si Jesus ay muling nabuhay, kaya hindi siya nanatili doon. Dahil wala si Jesus sa bosom para kay Pedro, iyon ay parang bilangguan, ang gusto nila ay makasama si Jesus. Ipinangako ni Jesus sa 12 na sila ay magre-resurrect at hahatol sa 12 tribo ng Israel at sila ay maghahari kasama niya. Iyon ang pag-asa ng kaluwalhatian nila, ang makasama si Jesus. Pero ayon sa Ebanghelyo ni Pablo, meron na tayong glory dahil si Kristo ay nasa ating puso. We are crucified with Christ. Si Kristo ay nabubuhay sa atin. Ang buhay na ating isinasabuhay ngayon sa laman ay isinasabuhay natin sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Hindi ito future glory na darating pa lamang, kundi kaluwalhatian ngayon na. Amen. Hindi na tayo malayo kay Jesus, kundi kasama natin siyang nakaupo sa mga makalangit na lugar. Alam mo ba na ang makalangit na lugar na iyon ay ang ating puso kay Kristo? Si Jesus ay isinugo sa ating mga puso, kaya hindi niya tayo iniwan. Siya ay umakyat sa langit upang mapuno niya ang lahat ng bagay, kabilang na ang pagpapaupo ng bawat bagong miyembro ng katawan ni Kristo sa mga makalangit na lugar. Tunay tayong nailipat sa kanyang kaharian na siyang ating mga puso. Hindi natin kailangang tumingala sa langit at mangarap ng kaluwalhatian o gamitan ng ating works. Ikaw ngayon ay isang bagong nilalang at ang iyong puso ay ang kanyang kaharian. Ibinigay na sa atin ni Jesus ang lahat ng bagay ng libre, ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng misteryong ito sa mga hentil. Si Pedro ay umaasa sa isang kaharian sa lupa ng Israel na may pisikal na inheritance. Pero ipinahayag ni Jesus kay Pablo ang isang mystery kingdom na nananahan sa atin na isinulat din ng Espiritu sa fleshly tables ng ating puso. Kailangan lang natin itong basahin dahil ang ating isipan ay naghahangad ng kaluwalhatian at kapayapaan mula sa Diyos. Nakikita mo na ba ngayon ang pag-asa ng kaluwalhatian na napahayag kay Pablo? Kailangan mo lang i-rightly divide ang salita ng katotohanan. Paghiwalayin ang katotohanan para sa Israel at para sa katawan ni Kristo para makita mo ang pag-asa ng kaluwalhatian.